Good morning po sa bawat isa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, masaya ako, nandito ka uli. Sige po, tayo po ay muli manalangin. Tayo po ay yumuko at manalangin. O Diyos, sa Ama na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, na kamangha-mangha ang iyong mga ginawa, lalo na po sa aming pong mga buhay, Panginoon. Kaya naman, Lord, hindi kami nagsasawang purihin ka, sambahin ka sa tuwing araw ng linggo, Panginoon, upang ikaw ay pasalamatan sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Muli, sa tulong po ng banal na Espiritu Santo, buksan mo po ang aming pangunawang espiritual upang, Lord, manaig sa amin ang iyong mga salita at nang sa gayon mamuhay kami ng naaayon po sa inyong kalooban. Muli, Holy Spirit of the living God, mangusap ka at magsalita sa amin. Baguhin mo kaming lahat ng iyong mga salita. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Lahat ng excited sa Panginoon ay pumalakpak at sumigaw ng hallelujah. Purihin ang Diyos. Kung kayo po ay favorite nyo yung talagang larong boxing, hindi ako gaano sa boxing. Ang favorite ko po, mga martial arts. Pero sa boxing na lang, kasi general talaga yan. Pagtitignan po natin na kung saan ay bawat bansa may nilalaban. At sabi nga, siyempre merong higit na dapat mananalo. Hindi pa pwedeng dalawang manalo. No? At kung minsan natalo mo na yung magaling, pero meron pa rin nire-renounce na rematch. Kung titingnan po natin, marami hindi tumitigil ang labanan pagdating po sa larangan ng boxing. At bagamat alam na natin ang isa sa magaling sa Pilipinas ay sino? Si Manny Pacquiao. Lahat na nakakilala kay Pacquiao, say amen. Uy, siyempre, favorite niyong panoorin yan. Pero sabi nga, may talo, may panalo. Di ba? Dahil sa lahat ng pagkakataon ay nananalo. Pero sabi nga, kung sapat ang training, sapat ang ginagawa mo, tiyak mananalo po tayo. Alam niyo po ba, sa buhay natin ganyan din. Sa buhay natin as a Christian, ang buhay natin laging may laban. Sabi mo nga, laging may laban. Sabi mo sa katabi mo, lumabang ka. Dito po sa pag-uusapan natin, sabi nga, malinaw na sinasabi, dito sa Galatians chapter 5, verse 17, ang sabi dito, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya, hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. So, kung titingnan niyo po at babasahin ng aklat ng Galatia, ang buong chapter na yan, nalilinaw lang ni Paul para doon sa mga Judaizer, nililinaw niya sa mga taga-Galatia na ang kaligtasan ay, sabi niya, sa magitan ng pananampalataya kay Christ at sa magitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Mga mananampalataya na po ang mga taga-Galatia. Lahat ng mananampalataya sa BCCM Pampanga, say amen. Para sa iyo at para sa akin, ang pag-uusapan po natin nito. Kaya, sabi mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Okay, sinasabi ni Paul, siyempre, ang tungkol dito po ay ang pamumuhay as a Christian. Itinuturo dito na ang Kristiyano, sa mga iglesia at tayong mga Kristiyano ay may tuloy-tuloy na labanan. Akala nila ang pinakamatinding kalaban mo ay si Satanas. Hindi. Tandaan niyo po. Sa mga Kristiyano, hindi naman talaga, dahil sabi nga ni John, na napagtagumpayan na po natin, ang sanlibutan. Pero sa tinutukoy ni Paul, dito sa talatang ito, na kung saan yung Espiritu ng Diyos at yung Espiritu mo na ikaw mismo ay magkalaban. Ang pinakamahirap na kalaban, walang iba kundi ang sarili mo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mahirap bang kalaban yan? Sinasabi ni Paul, 3 pangunahin. Tingnan niyo po 3 pangunahing kalaban sa ating buhay.
Po? Una, makita po natin, sabi dito, ano ang tatlong pangunahing kalaban natin sa ating buhay na mga dapat natin, sabi niya, mapagtagumpayan. Kailangan magtagumpay po tayo. No po, kaya kung minsan sabi ni Paul, kaya hindi nyo nagagawa ang gusto nyo para kay God. Kasi hindi kayo nananalo. Di ba? Una, sabi dito sa Galatians chapter 5, verse 26, ang sabi diyan, huwag kayong maging palalo, palaaway at mainggitin. So, ang unang kalaban natin ay ang kayabangan sa ating buhay. Lahat ng mayabang dito, say amen. Kaya nga po, minsan, dito mo makipalalaman. Kaya mga kapatid, napakalino ng sinasabi ni Paul, kagaya ng devotion namin kanina, napakaganda. No, talagang related yung song, related din yung devotion. Na kung titingnan po natin, si Paul, napakarami niyang dapat ipagyabang. Kasi, imagine mo, membro siya ng Supreme Court, yung pinakamataas na hukuman sa mga Hudyo. Nakapag-aral siya kay Gamaliel, ang pinakinikilalang tagapagturo ng buong kautusan. Ang dami niyang pwedeng ipagyabang. Di ba? Pero hindi niya pinagyabang. Ang gusto niyang ipagyabang ay ang pagkilala kay Christ. So, sabi mo nga sa katabi mo, kilala mo ba si Christ? Ayun. Ang isa-example po natin na makikita po natin, na po, dito sa 2 Chronicles chapter 26, verse 16. Kung kilala niyo po si Uzias. Na po? Ang sabi dito, nang si Uzias ay maging makapangyarihan, naging palalo siya. Ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya si Yahweh nang pumasok sa templo upang magsunog ng kamanyang sa dambana. Yung buong konteksto niya, pag pinansin niyo po, itong si Uzias, na hari sa Israel, ay gusto pong mag-alay. No po, nakusang, siya po ay king, sabi mo nga king. Ang trabaho niya pamahalaan ng buong bayan. Pero, dahil gusto niya pong magandog, gusto niyang pakialaman ang trabaho ng mga priest. At hindi man lang siya sumangguni doon sa mga pari para magandog. Hindi, siya ang gumawa ng tungkulin ng mga saserdote. Yan po yung buong konteksto niya. At makikita po ito, nagalit po talaga yung mga saserdote. Lumabas ka, sabi niya, hindi mo trabaho yan. Pero nagpupumili talaga si Uzias. Hanggang nagalit ang Diyos sa kanya, binigyan siya ng ketong hanggang sa siya ay mamatay. Mga kapatid, kung titingnan po natin, sabi nga ni King Solomon sa Proverbs 13, verse 1. Ang sabi dito, ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama. Ngunit, walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Hirap talaga magpaalala sa mga marurunong, no? Ang sabi dito, Proverbs 15, verse 12. Basahin nga po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Pagsasabihan at hindi lalapit sa taong may kaalaman. Mga kapatid, kaya nga, yumayabang ang tao kapag madami nang nakakamtan sa buhay. Lahat ng naniniwala, say amen. Kapag meron siyang mataas na pinag-aralan, sabihin, nag-aaral ako sa ganito, alam mo ba? Lahat, nag-aaral ako sa pinakamataas na pag-aaral. Si Paul, nag-aaral sa kay Gamaliel, pero hindi naman niya pinagmamalaki yun. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Kapag ang taas ng pinag-aralan mo, kung tingnan mo na ngayon yung mga tao, na binababa mo talaga. At nanonood naman tayo ng pelikula, lagi nating narinig yung thought na, tingnan mo, kung sino pa rin may pinag-aralan siya pang, di ba? Pag nakakapanood tayo ng mga pelikula, binabanggit eh. Kung sino pang mga may pinag-aralan at mataas ang pinag-aralan siya pang bastos. Mapapanood lang talaga natin yan, lalo sa drama. Di ba? Kasi may pinapakita po talaga doon. Kaya nga, minsan, makikita po natin, ito po yung dahilan kung bakit ang tao yumayabang, kagaya ni Uzias.
Di ba? Si Haring Uzzias ay napakataas ng posisyon. Siya po ay king. Kaya parang binabaliwala niya yung mga saserdote. Sabi nga, minsan, kapag mataas ang posisyon mo sa hanap buhay, kaya naman kung mag-ano ka ng mga alipin, ay ganon na lang. Di ba? Kaya nga, sabi nga, ang resulta, hindi mo na mapaalalahanan. Hindi mo na mapagsabihan. At ang bunga nito pa, magagalit pa sa iyo. Kapatid, sabihin mo, hindi ako yon. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba yon? Gaya ng nangyari po kay si Uzzias, dahil sa nakamtan na ang tagumpay sa buhay, yun po yung talata, naging makapangyarihan si Uzzias. Pati tungkulin ng mga lingkod ng Diyos ay pinakikialaman niya. Kaya tuloy, naparusahan ng Diyos sa pamagitan ng ketong. Buti na lang, matatapang ang mga lingkod ng Diyos at naninindigan sa salita ng Diyos dahil alam ng mga saserdote ang kanilang pagkatawag. Kaya huwag tayong mayabang dahil ang Diyos ang magpaparusa sa atin. Siya ang magpapabagsak sa atin. Sabi ng talata, kaya ibinagsak ng Diyos sino? Si Uzzias. Ang tanong dito, paano natin mapagtatagumpayan na po ang ganong kayabangan? Simple lang ang sabi ni Solomon. Sa Proverbs 3:5 hanggang 7, ang sabi diyan, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go, basa. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y iyong alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sabi nga, kailangan mong manalangin. Matuto tayong magpasakop sa Diyos. Sabi nga, isang guni sa Kanya ang lahat ng ating mga gagawin. Dahil kung hindi tayo mananalangin, nangangahulugan ito na yumayabang ka na. Tanungin mo nga ang katabi mo, nagpe-pray ka pa ba? Ang sagot nila, ngiti lang. Di ba? Kaya nga, kung titingnan po natin, gagawin mo lang, sabi nga, pag hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagsasangguni kay God, gagawin mo na lang yung gusto mong gawin. Kaya sabi doon, kaya hindi nyo magawa, sabi ni Paul, ang gusto ninyong gawin. Bakit? Kasi nananaig sa inyo ang kayabangan. Di ba? Kaya minsan, may gagawin ka, hindi mo magawa, kasi bakit? Ang nananaig ang iyong nalalaman. Kaya nga mga kapatid, prayer lamang ang papatay sa kayabangan. Sabihin mo sa katabi mo, manalangin ka naman. Kumusta na nananalangin ka pa ba sa Diyos? O kapag mayroong mabibigat na talagang major decision na gagawin mo, pinag-pray mo ba yan? Yung alam mong ang nakasalalay dito ay ang pamilya mo, pinag-pray mo ba yan? Kasi dapat pinag-pray mo ng husto yan. Sabi nga, humihingi ka ba ng payo sa mga pastors, sa mga leader mo? No, sabi nga, sa mga bagay, sa mga major decision na gagawin mo. Kasi sabi doon ng talata kay Uzzias, pinuntahan sila ng mga saserdote. Sabi niya, Haring Uzzias, lumabas ka na dito, hindi mo tutungkulin. Pero nung maramdaman ni Uzzias na siya'y pinaparusahan, saka po siya lumabas. Anong point po dito? Ang mga saserdote in that time, sila yung pinagkakatiwalaan sa salita ng Diyos. Kaya nga, napakalinaw para sa ating mga kapatid, itong tinuturo sa atin. Na bago ka magdesisyon, bago mo panghawakan ang iyong pinag-aralan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong karunungan, sabi ni Solomon, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos. Ibig sabihin, ipag-pray mo muna, isang guni mo muna, anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa major decision na gagawin mo. Kapag ang mga decision po natin ay labag sa salita ng Diyos at lumalaban sa mga lingkod ng Diyos,
nangangahulugan po yan na hindi sa Diyos ang gagawin mong desisyon. Lahat ng naniniwala, say amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po ang mahirap kalaban, yung ating mga sarili. Di po ba? Ang hirap nyon. Kaya sabi ni God sa atin, sabi ni Solomon, si Solomon nga, pinakamatalino na, pinakamagaling na hari, lahat po nasakop niya. Pero sabi niya, sa mga ngaral, chapter 12, no po, verse 12, sabi niya, sa lahat ng ito ay nagawa ko na, ngunit isa lang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at paglingkuran mo siya ng buong puso sapagkat ito ang buong katungkulan ng mga tao. Lahat ng anak ng Diyos, say amen. Kung anak ka ng Diyos, sabi nga dito, pakinggan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang papatay lamang kapatid sa kayabangan, ano po? Prayer. Pangalawa, yun po, sabi dito, yung pangalawang pangunahing kalaban talaga natin, ang sabi dito sa Galatia 5:17, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Dinidin talaga ni Paul. Kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Pangalawa, yung daw pong tinatawag na ang pita ng laman sa ating buhay. Yung lust of the flesh. So ano po yung lust? Ano po yung pita ng laman? Ito po yung, ang pita ng laman ay ang pagnanasa sa mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Sabihin mo nga, labag sa kalooban ng Diyos. Sinabi na nga po ni God kay Eva at Adan, itong mga puno na nagbubunga niya, pwede mo kainin yan. Di ba? Pero itong puno na ito, na nag-iisa, ano po, sabi niya, huwag mong kakainin. Pag kinain mo yan, ay mamamatay ka. Minsan sabi nila, masarap daw yung bawal. Hindi nila alam, lahat ng matatamis ay nakamamatay. At lahat ng maalat ay nakakamatay din. Di ba? Kaya nga mga kapatid, dito sinasabi, malinaw na ang pita ng laman ay pagnanasa sa mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Ano ba yun? Ang sabi dito, sabi niya, bulgar na bulgar, sabi ni Paul, sa Galatia 5:19 hanggang 20. Ang sabi dito hanggang 21, hindi maikakaila, sabi niya, ang mga gawa ng laman. So ano yun? So, bulgar na bulgar daw po. Una, ang sabi, pangangalunya. May asawa ka na, sumasa kabilang bahay ka pa. Yun po ang pangangalunya. Tandaan po natin, magkaiba po ang pakikiapid sa pangangalunya. Ang pakikiapid, di mo naman asawa, hindi naman kay kasal, ay nagsasama po kayo. At ang nagsasama ng lalaki at babae, babae sa babae, lalaki sa lalaki, ay pakikiapid. Kaya mga kapatid, malinaw ang sinasabi ni Paul, sabi niya, ito mo, bulgar na bulgar. Ang mga kasalanan, talaga yung pita ng laman, sabi niya, pangangalunya. Ito pa, sabi niya, yung karimarim na pamumuhay. Magkakamag-anak po yan. Kahalayan. Di ba? Sabi diyan, yung mga kalibugan, yan po yung sinasabi diyan. At sabi pa, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Ano pa? Pagkapuot, pagkagalit. Tingnan niyo po paninibugho, kasikaman, pagkakabahabahagi, at pagkakampi. Pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito, sabi ni Paul, binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga. Kaya nga mga kapatid, kasama ito sa Ten Commandments. Hindi nyo ba alam? Sa Ten Commandments, si Lord sa Exodus 20, yung pang-sampung utos ng Diyos. Pwede po ba natin basahin? Ang sabi dyan, 1, 2, 3, go. Huwag mong mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, ang anumang pag-aari niya.
Kaya pala nilagay ni Lord John. Dahil ang tao talaga mapagnasa. Di ba? Pag sinabi naman, yung pa kasi ninanasa, ito yung desire, ito yung gustong-gusto na gawin. Tandaan po natin. Pero sabi doon sa talata kanina, may ninanasa rin naman ang espiritu. Kaya lang iba po yung tinutukoy po niya. Kaya lang tayo, yung laman natin, iba yung ninanasa. Ano po ang ninanasa? Matindi. Kasalanan. Sabi mo nga, kasalanan. Kaya nga, sinabi dyan na kung saan ang kasalanan ang talagang sisira sa bawat isa po sa atin. At yan, bulgar na bulgar po yan. Tandaan po natin, sabi nga dito, ano ba yung lust of the flesh? Sabi dito, pangalawa, makikita natin, kapag pinilit mong maangkin, tingnan po ang mga bagay na hindi naman sa iyo, ito ay pita ng laman. Pastor, bakit ba natutokso ang tao? Sinagot po yan ni Santiago. Di ba, James? Sinagot yan ni James. Ang sabi dito, James 1:14 to 16. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Tingnan po Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, sabi dito, ito'y hahantong saan? Sa kamatayan. Ang sabi diyan, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bakit daw natutokso ang tao? Hindi Diyos ang nanunokso. Tandaan po natin yan. Si Satan. Sabi mo nga si Satan. Sabi ito, natutokso ang tao kapag matindi na ang kanyang pagnanasa sa isang bagay. For example, ang isang magnanakaw, sabi nga may kasabihan, walang imposible sa magnanakaw. Kahit pa nakalakyan, nakatago. May tatawag naman na professional na magnanakaw. At mayroon talagang pangkanto lang. Pero pag mga professional po yan, talagang grabe hanggang kaila-liliman yan. Pupuntahan po talaga nila. Bakit? Dahil sa matinding pagnanasa po nila. May isang pelikula, napapanood ko, di ko lang alam yung title. Grabe yung diamond na o yung pinakamahalaga na pag-aari ng isang bayan. Pero nakukuha pa rin. Bakit? Dahil gustong-gusto nilang makuha. Dahil gustong-gusto nilang makuha, gagawa sila ng strategy. Di ba? Walang imposible. So sa ganyan din paraan, na kung saan, sabi nga, kapag ang isang bagay ay gustong-gusto mong gawin, tiyak may ginagawa ka. Kaya nga malinaw dito mga kapatid. Kapag matindi na ang pagnanasa sa isang bagay, ano pa? Ang sabi dito, kapag naaakit na tayo. Ano po? Siyempre, mga bagay sa mundong ito, kapag ang mata, tandaan po natin, ang kahinaan po ng lalaki ay ang kanyang mata. Tingnan niyo po ang katabi niyo, may mata ba yan? O pikit na. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matulog. Mapatid sa dito, totoo po yun. Ano po? At ang kahinaan naman ng babae, ano po, alam niyo po ba ang kahinaan ng babae? Ano po? Si nanay. Ano daw? Pera? Tama po. Hindi po. Ang kahinaan po ng babae, tenga. Bakit? Yung mga marites po dyan. Gustong-gusto po nilang yung pinakikinggan. No po? Pero sa lalaki talaga, kaya nga po, ang mata, yan po yung pintuan ng kasalanan. No po? At ang isa pa nga po, sabi nila, bago lang yon. Ang isa sa gustong-gusto ng mga lalaki rin, ay ang pabango. Kaya ang lalaki, no po, kahit hindi naman ganun kagandahan, no po, yung babae, pero pag mabango, no po, sabi nila, mas naaakit po sila doon. Sa ganyan din paraan mga kapatid, ang kasalanan na inaalok sa atin ni Satanas, ang lahat ng iyon, tila ba parang mabuti sa paningin mo? Parang masarap sa pakiramdam mo. Pero ang totoo, kapag naakit ka na doon, natangay ka ng barkada mo, yari ka. Di ba? Kaya nga mga kapatid, sinasabi doon, naakit ang tao. Ano po?
pag tinutokso siya dun sa bagay na gustong-gusto niyang makamtan. Ang sabi pa dito, kapag nagpapatangay, tingnan niyo po yung salitang nagpapatangay, intentional po yun. Di ba? Pag sinabi po kasi nagpapatangay, iba po yung ang word niya kasi nagpapatangay eh. So, ibig sabihin, yung mga bagay na gusto mo, alam ni Satanas kung ano yung kahinaan mo. Kung ang kahinaan mo ay babae, alam nga namang, ilagay sa iyo ni Satan, lalaki. Siyempre, di ba? Kung kahinaan mo, sa mga may asawa dito, say amen. Sa mga may boyfriend dito, say amen. Oh, ayaw po kasi baka mabuko ni mami. So, bakit? Imagine niyo po, sa mga may asawa, na kung saan makikita natin na itong mga pagnanasa na ganito, ito ay kasalanan kapag hindi po natin napagtagumpayan. Kaya nga po, naaakit ang tao, natatangay ang tao. Kapag ang tao po ay nagnanasa sa bagay na hindi naman po kanya. Kaya nga nasa Exodus 20, nilinaw huwag mong pagnanasaan ang asawa ng ibang sambahayan. O anumang merong. Tandaan po natin, sabi nga, kaya nga kapag nararamdaman mo na mas pinapahalagahan mo ang mga bagay na ito, nakokontrol ka na ng pita ng laman mo. Tandaan po natin yan. Minsan pinagbibintangan mo lang si Satanas Ang totoo, ikaw lang talagang may gusto. Di ba? Sabi nga ni Satanas, hindi mo na nga ako kailangan Sarili mo lang, sapat na. Di ba? Totoo yun. Minsan pinagbibintangan mo lang sa Satanas, pero ang totoo, ikaw, nagnanasa ka. Ang kasalanan, si Satan din po, tandaan po natin yan. May pagnanasa po siya. Anong pinagnanasaan niya? Yung kapangyarihan ng Diyos. Ginawa ba ng Diyos si Satan? Hindi. Ngunit si Satan ay mayroon pong puso. Meron po siyang will. Meron po siyang emotion. Tandaan po natin yan. Kaya nga, yung isang bagay na pinagnanasaan mo na hindi naman sa'yo, kapapahamak mo yan. Yan, patid, kung nararamdaman mo na, sabi nga, kapag nararamdaman mo na ang ganyan, aminin natin hindi, may pakaramdam po tayo. Patay lang walang pakaramdam. Kapag nararamdaman mo na yan, pita ng laman po yan. At anong dapat gawin dyan? Dapat pinapatay. Sabihin mo nga, sa katabi mo, dapat pinapatay yon. Huwag yung katabi mo, papatayin mo, ha? Ang tanong dyan, paano natin mapagtatagumpayan ang pita ng ating laman? Simple lang. Tinuro po ng Biblia dito. Kailangan mong magbawas. Sabihin mo, magbawas. Hindi po mag-CR, ha? Ibig sabihin, kailangan mong mag-fasting. Di ba? Marami sa matatagumpay na Kristiyano ay nagpapasting. Like for example, si Daniel, si Moses, si Nehemiah, hanggang sa New Testament, si Jesus Christ, bago niya harapin si Satan, ay nagpapasting po siya. Kaya nga, mga kapatid, malinaw na tinuturo sa atin, kahit sa Acts chapter 14, verse 23, ang sabi po dyan, sa Acts 14, verse 23. Sa bawat iglesia ay pumili sila ng mga matatandang mamumuno. At matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagibili nila sa Panginoon na kanilang pinagkakatiwalaan. Sa church po, sa bawat church, sa decision ng church, o gagawin ng mga namumuno, yung sinabi po dyan, sa iglesia, ibig sabihin po, mananampalataya. Ang kalipunan ng mga mananampalataya kay Kristo. Tingnan niyo po sa bawat gagawin pong desisyon ng mga namumuno, ang gagawin po nila, ipagpipray po muna nila. At sabi dito, pagpipray muna nila ng husto at pagkatapos, ay magpapasting muna sila. Yan ginagawa po nila. Saka nila itatagubili sa Diyos na kanilang pinagkakatiwalaan. Ibig sabihin, ano mang gagawin nila,
pipili man sila ng mga leader o anumang desisyon na pinakagagawin po nila, ang ginagawa nila, pray and fasting. At hindi sila nagkakamali sa ginagawa nila. Bakit? Kasi nga, ginagawa muna nila ay mag-fasting at mag-prayer. Kaya nga, bago sila pumili ng desisyon, nagpipray muna sila. Kaya nga napakaganda po ang kanilang naging resulta. Kasi panahon po na yon, bago po isugo, sina Bernabe, sina Paul, bago sila umayo, talagang bago sila patungan din ng kamay at pahayuin, yun ang ginagawa nila sa churches. Kaya kung gusto mong mapagtagumpayan ang gawa ng laman, kailangan mong mag-fasting. O upang makapag-focus ka sa Diyos. At nang sa gayon, magawa mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Ang tanong, willing ka bang magbawas ng mga ginagawa mo para makapag-devotion ka? Lahat na nagdi-devotion dito, say amen. No, humihina. Di ba? Sabi niya, kung gano'n, bawasan mo ang kaka-Facebook mo. Mag-fasting ka. Di ba? Gusto mo palang makapokus kay God. Napapabayaan mo na ang pagbabasa at pananalangin. Kaya hindi ka tuloy makapag-desisyon. Ang nagiging desisyon mo, yun nasa Facebook. Ang nagiging sanggunian mo, yung mga tao lang din, na mahina pang spiritual. Paano yun? Di magbawas ka. Sabi nga dito, magbawas ka ng ginagawa mo. Ipag-fasting mo. Tigilan mo ang kaka-Facebook. Mas marami pang nauubos. Aminin natin hindi. Walang sawa ang kagaganon. Kaya hindi na tayo magtataka kapag ang isang tao na stroke na gumaganon. Bakit po? Ano nangyari doon? Kagaganon po kasi. Bakit po ganon? Puro ano po Hindi na ako kumakain. Pinapakain mo, ayaw kumain. Bakit? Kaka-Facebook. Kung gusto mo talaga na makapag-devotion ka, bawasan mo ang kagigins mo. Ang pagpapasting is pagbabawas. Para makapokus ka kay God. Hindi lang po sa pagkain. Pero kasi nilalabanan mo dito yung physical na katawan mo. Kasi yan kailangan ng labanan. Fasting ang kailangan mo. At totoo po yun. Kung sa palagay mo, tumataba ka na ng husto, ano ba ang kailangan mo? Abay, tigilan mo ang kakakain. Di ba? Ganun lang naman kasimple. At mag-focus ka doon sa pagpapayat na gagawin mo. Di ba? Sa ganyan din paraan. Gusto mo, ang spiritual mo, ang manaig. Sabi nga ni Paul, ibang nasa ng espiritu, ibang nasa ng laman. Kaya nga hindi nyo nagagawa ang gusto nyong gawin kay Lord. Kaya hindi ka makapag-devotion, hindi ka makapag-pray, kasi nga, mas marami pang oras ang nagagawa mo, kagigingis mo. Hindi masama po ang maglibang. Sabi mo ka sa katabi mo, naglilibang ka ba? O nahihibang ka na? Tanda po natin, kapag sobra na yung ginagawa mo, ng kapa-Facebook, kakagig-games, hindi na libang yan. Ano yan? Nahihibang ka na. Huwag mong tingnan yung katabi mo, hindi yan. Ano po? Kaya nga, kung gusto mo talagang makapag-focus, tigilan mo yung kagagala mo. Ano po? Gala ka ng gala, punta ka sa mall. No, wala ka namang pera. Natatakam ka lang dyan, di ba? Gusto mong umaating ka ng, sabi, nasaan ka? May life group tayo. Ay, leader, pasensya na kasi, nasaan ka? Hindi niya masabi, nasa mall lang naman siya. Imagine mo, may life group ka, tapos punta ka sa mall. No. Pasensya na, nakalimutan ko talaga. Dahil nasa mo, gusto mo rin pumunta sumama. Gusto mo rin naman sumama Kunwari ka pa, nakalimutan. Magkaiba yung kinalimutan sa nalimutan. Di ba? Kaya nga sabi niya, kung gusto mo talaga, mag-fasting ka. Bawasan mo yung kagagala mo. Kasi gala ka ng gala Di ba? Bawasan mo yun. Di ba? Ang sabi nga,
Kung gusto mo makapag-focus, mapatay ang pita ng laman, sabi nga, ang bilhin mo yung makapagpapalago sa iyong spiritual. Yung bili ka ng bili kung ano-ano. Di ba? Gusto mo lumago, spiritual. Mapagtagumpayan mo ang nasa ng pita na laman, pumunta ka doon sa mga bagay na makapagpapalago sa iyo. Pumunta ka doon sa mga life group mo. Yun ang magtuturo sa iyo kung paano mamuhay ng maayos. Di ba? Magbawas. Sabi mo nga, magbawas. No, sabi nga, kung mahalaga sa iyo ang Diyos, tandaan po natin, pahalagahan mo rin ang mga bagay na pinapahalagahan ng Diyos. Bakit? Anong sabi ni Pablo? Basahin natin. Ang sabi dito, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Malinaw. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na, malinaw po yan. Di ba? At ang sabi dito, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ganda ng bunga, di ba? Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Malinaw yung sinasabi ni Paul. Na kung saan itong ang kalaban mo, yung pita ng laman mo, yung desire mo. Hindi yung desire, hindi yung will ng God, kundi yung gusto mong gawin. Minsan pangarap mo lang yung gusto mong gawin para kay Lord eh. Pero alam niyo po, kapag talagang mataas ang spiritual mo, magagawa mo yung pinapagawa ng Diyos. Kaya nga, ang fasting ang tatalo sa pagnanasa ng laman. Kaya nga kung nakakaramdam ka na ng pagnanasa sa mga bagay na pinagbabawal ng Diyos, ay mag-fasting ka na. Ako po, minsan talagang kain ako ng kain. Lumalaki po talaga yung tiyan ko. Kaya sabi ko, Lord, baka mamaya, sobrang kakain mo. Anong pinagkakain mo? Kailangan magbukas ka na para tumagal ang katawan mo. Di ba? Magamit ka pa sa paglilingkod kay God. Abay, mag-fasting ka. Bakit po ako magpapasting? Hindi para lang po magpapayat. Kundi ang goal ko po, para patuloy pa makapaglingkod kay God. Kaya nga, malinaw. Totoo, may power po, may kapangyarihan sa pagpapasting. Bakit? Dahil ang mga lingkod ng Diyos, ito po yung kanilang ginamit. Kaya sabi ni Paul, sabi nga, para matalo mo ang pita ng laman, mag-fasting ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-fasting ka naman. Marami naman paraan ng pagka-fasting. Ano po? Tandaan po. Kung labis ka na sa pagkain, edi bawasan mo. Kung labis ka na sa gadget, bawasan mo. Kung labis ka na kagagala, bawasan mo. Di ba? Kung labis ka na sa chismisan, bawasan mo. Pangatlo, na matindi nating kalaban. Ano po? Yung pangatlo, sabi ni Pablo. Sabi niya, ang kasakiman sa ating mga buhay. Sabi niyan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman. Pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. Minention ni Paul yung kasakiman. Yan yung mga major talaga po. Kung titingnan po natin, yung kasalanan na yan. Ang isang halimbawa po nito, makikita natin ng mga Paraseyo na kumakalaban kay Jesus Christ at kumakalaban kay na Paul, sakim sila saan? Sa kayamanan. Kahit mga lawyer sila, kahit na sila yung mga tagapagturo ng kautusan ni Moises, pero nakapokus sila saan? Sa kayamanan at posisyon. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, tigilan niyo yan.
No? Ang isang example natin na makikita ay si Ahab. Kailan niyo po ba si Aring Ahab na hari ng Israel? Ang sabi po dyan sa 1 King chapter 21, malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel, sa Samaria, ay may isang ubasan ng pag-aari ni Nabot. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan. Gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko lang ito ng mas mainam na ubasan. O kung gusto mo naman, babayaran ko na lang ito sa tamang halaga. Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot. Minana ko pa po sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi po papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo. Umuwi si Ahab na malungkot at masama ang loob. Dahil sa sagot ni Nabot, nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Kasi nga masama ang loob. Nagpasabi naman agad, ito po yung verse 14, dilundag ko lang po. Sabi niya, nagpasabi naman agad kay Jezabel, asawa po yan ni Ahab. Patayin na po si Nabot na taga Jezreel. Pagkatanggap ng ganong balita, nagpunta si Jezabel kay Ahab at sinabi, hayan, sabi ng asawa ni Ahab, hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabot. Hindi na siya makakatutol, patayin na siya. Grabe no? Nang malaman ni Ahab na patayin na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Nakalimutan yata yung law. Ano po? Nakalagay doon sa Ten Commandments, huwag mong pagnanasaan. Di ba? Ang asawa ng ibang sambahayan at ang pag-aari, ano man yan. Dahil nga po sa kasakiman ni Haring Ahab, di ba? Kinuha niya yung bagay na hindi naman sa kanya. Kasi nga, sakim. Sabi mo nga, sakim. Ang sabi nga ni Solomon sa mga ngaral 5:10, basahin po natin, 1, 2, 3, go. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa konting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Sabi pa sa Proverbs 28, verse 25, ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, uunlad ang kabuhayan. Kaya nga, ang ugali ng isang taong sakim o gahaman ay laging pinagmumula ng kaguluhan. Lahat ng naniniwala sa amen. O kagaya ng ginawa ni Nabot at saka ni Jezabel, yung mag-asawa. Di ba? Pinatay nila si Nabot. Makuha lang yung kanilang gusto. At sabi nga, at hindi nga, sabi dito, pangalawang ugali niyang ng isang sakim, hindi nasisiyahan sa konting pakinabang. Kaya nga walang kakontentuhan. Tandaan po natin, yung mga sakim na po, yung mga gahaman sa kapangyarihan at sa kayamanan. Kaya kahit pumatay, gagawin o magwasak ng pamilya, makamtan lamang ang hinahangad. Po, okay lang sa kanya, mawasak pamilya niya, pero makuha lang niya yung gusto niya. Wow, grabe, di ba? Gaya ng ginawa ni Ahab at Jezabel, pinatay nila si Nabot at inangkin ang hindi nila pag-aari. Kaya nga, ang mga ganitong uri ng tao ay walang kaibigan at iniiwasan ng mga tao. Ngunit sabi nga, paano ba natin mapagtatagumpayan ang kasakiman sa ating buhay? Sabihin mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Ano po? Sabi dyan sa Proverbs 11:24. Ang sabi dito, sa pamagitan ng pagbibigay. Ang taong mapagbigay, sabi nga po, ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Si Solomon po nagsabi niyan, ang taong mapagbigay. Di ba? At ang sabi ni James 3:17, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, inyo po, karunungan to ha, mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, hindi gumagawa ng kaguluhan.
mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, at hindi nagtatangi, at hindi nagkukunwari, hindi plastic. Yung mga ganitong karunungan, yung galing sa Diyos. Pero yung kabaligtaran po niyan, galing kanino yun? Galing kay Satanas. Hindi karunungan galing sa Diyos yun. Yung pagiging sakim, karunungan po yan ni Satanas. At kuminsan, naloloko po tayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang paloko. Anong sabi ni Paul sa Galatia chapter 6? Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, ang bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Dahil inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ang bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung may mabuti ang kanyang ginagawa. Diba? Praise the Lord. Kung mabuting ginagawa mo. Sabi niya, huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. May tanong po diyan. Ano po? Kailan ba nagiging mali ang pagbibigay? Hindi naman masama magbigay. Kailan ang tanong, kailan ba nagiging mali ang pagbibigay? Na hindi naman ino-honor ng God. Una, ang sabi dito, kapag nagbibigay ka para lamang ma-impress sa mga tao. Mali yun. Kasi sabi ni God sa Matthew, kapag nagbigay ka ng lihim, ang Diyos ang gagantimpala sa lihim na ginagawa mo. Pero kung nagbibigay ka lang, nagbigay ka ng ganito, pina-announce mo pa, gusto mo nababanggit pangalan mo, wow, ikaw na. Di ba? Mapagbigay ka na kuno. Di ba? Sabi niya, hindi para magpa-impress ka lang. Pangalawa, kailan mali ang magbigay? Sabi niya, kapag nagbibigay ka para lamang, sabi dito, para lang tumanggap ng kapalit. Meron pong ganyan. Uy, bibigyan ka to kasi bibigyan mo ko, ha? Kaya yung exchange gift, hindi po pagbibigay yun. Pagpapalit lang po yun. Di ba? Nag-exchange nga di ba? Hindi regalo yun. Ang nagre-regalo yung binigay na wala kang kapalit. Di ba? Nagbigay ka, dapat hindi ka naghihintay ng kapalit. Di ba? Nagbigay ka, ganito. Tapos di ka napagbigyan doon sa gusto mo. Ngak! Di na kayo bati. Mali ang pagbibigay. Di ba? Hindi rin gusto ni Lord yun. At ano pa? Sabi nga, kailan mali ang pagbibigay? Sabi dito, kapag sinusuportahan nito ang gawain o mga bagay na hinahatulan ng Diyos. Halimbawa, mali ang pagbibigay ng pera sa mga magsusugal. Ano yung asawa mo? Ma, pahinga ang pera. Bakit? Magsusugal lang ako. Mali na po yun. Di ba? Mali ang pagbibigay ng pera. Kung pagdodroga mo lang. Di mas lalo mali ang pera kung ikaw ay maglalasing. Lahat ng lasinggero ito, say amen. Ayun, buti na lang, nakikinig na. Mali talaga naman na, di ba? Mali naman talaga ang pagbibigay kung ganito po ang pagkakagastusan. Kailan ba mali ang pagbibigay? So, hindi rin tama magbigay sa taong may kakayahang suportahan ng sarili. Para lang, sabi niya, pero ayaw naman magtrabaho. Totoo po yan, marami po tayo nakikita sa kalsada, hingi po nang hingi, di ba? Ang laki naman ng katawan, mas malaki pa sa'yo. Ikaw itong nagkakandak kumahog, napapagod na, pero yung laki ng katawan, sasabihin, sarap sapukin, di ba? Minsan ganun. Kaya naman niya magtrabaho, nag-aaral naman siya, pero mali ko sa'yo, pakialam ko sa'yo, magtrabaho ka. Kaya nga kita pinag-aral, hindi puro ka pa. Di ba? Kaya nga mahirap yun, di ba? Huwag kang bigyan na bigay, hayaan mo siya magtrabaho. Kaya nga pinag-aral mo yan para magtrabaho, hindi puro mapa. Di ba? Kaya mapapasama po siya. Di ba? Kailan ba mali ang magbigay? Panglima, mali rin ang pagbibigay kapag nakakahadlang ito sa mga pananagutang ibinigay ng Diyos sa atin. Imagine mo, meron siyang ibinigay ng Diyos sa kanya na talento na dapat niyang enhance, i-develop. Pero dahil sa kanyang katamaran, po gusto niya umaasa na lang po. Paasa.
Di ba? Lagi po siyang umaasa. Mali po na tulungan ang ganun mga tao. Kaya nga, diyan yung nakikita kung kailan mali ang magbigay. Hindi masama ang magbigay. Kaya nga, ang papatay sa kasakiman ay sa pamagitan ng pagbibigay. Kasi kung ikaw ay nagbibigay ng tama ang motibo, tiyak, mapapatay ang iyong kadamutan, ang iyong pagiging gahaman, saan? Sa salapi. Basahin po natin sabay-sabay. Ang sabi, Galatia 5:24, at pinatay na ng nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Anong ibig sabihin, Pas? Papatayin ko po yung sarili ko? Hindi. Ang ibig sabihin ng patay, putulin mo na. Kung ang mata mo ang nagkakasala, ang dahilan ng pagkakasala, i-off mo ang Facebook mo. Kung ang tenga mo ang nagiging dahilan ng kasalanan, tigilan mo ang pagchichismis. Putulin mo ang relasyon mo sa kanya, mga chismosa at mga chismoso. Alisin mo yung tenga mo dyan. Di ba? Kung ang bibig mo nagiging dahilan, patayin mo. Ibig sabihin, putulin mo na. Di ba? Mga kapatid, kung paa mo nagiging dahilan, putulin mo yan. Hindi ko po sinasabing literal. Alisin mo yung paa mo dun sa lugar na gusto mong puntahan na makakasama sa'yo. Yan ang ibig sabihin ni Lord. Tandaan po natin. Kaya sinabi ni Jesus Christ sinabi niya, kung ang mata mo ang naging dahilan, dukitin mo. Kung sa paa mo, putulin mo, kamay mo, putulin. Hindi po literal yun. Ang sinasabi lang niya, alisin mo. Di ba? Ang magiging sanhi ng pagkakasala. Sa ganyan din paraan, mga kapatid, sinasabi ni Paul, patayin mo na, putulin mo na, alisin mo na ang connection mo sa mga taong pinagmumulan ng kasalanan. Mga kapatid, kaya nga, kailangan natin talunin o patayin ang dati nating pagkatao. Kung tayo na kay Kristo, dapat mawala na po sa atin ang pagiging mayabang. Dapat magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Kailangan mawala na sa atin ang pagiging makalaman. Dapat maka-spiritual po tayo. Kailangan putulin na po natin ang pagiging sakim. Sa kayamanan, posisyon at kapangyarihan, mga kapatid, putulin natin yan sa pamagitan po, kapatid, ng ng salita po ng Diyos. Mga kapatid, napakalinaw na sinasabi dito sa atin. Dahil kung hindi ito mawawala sa atin, hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. And the last verse, basahin po natin, Galatia 5:16, sabay-sabay tayo. Kapatid, gusto mong maging alipin ng Diyos, sundin mo ang banal na Espiritu Santo. Pero kung nananaig sa atin ang tatlong pangunahing kalaban, lagi tayong talo. Ibig sabihin, alipin ka ng kasalanan. Pwede po ba tayong tumayo? Awitin po natin at gawing panalangin. Dahil si Lord, sabi nga ni Lord kay David, kay Samuel, hindi ako tumitingin sa anyo, ang tinitingnan ko ang puso. Kaya habang inaawit po natin ang awiting ito, gawin po natin siyang panalangin. Yes, oh God. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, tutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat
kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawa at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking sabi mo kay Lord, lumalapit, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawa at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay Nakamtan ko, o aking Jesus. Ating ang itaas ang ating mga kamay. Sabihin mo sa Panginoon ang laman ng iyong puso. Kung nakakaramdam tayo, mga kapatid, ikaw at ako'y may pakaramdam na dati nating pagkatao, kapag umiiral sa atin ang kayabangan, ito ang magpapabagsak sa ating buhay spiritual. Kailangan nating sumangguni sa panalangin at pagbabasa ng kanyang salita, na sa bawat desisyon na gagawin natin, kailangan nating, kapatid, na tanungin ng Diyos at huwag nating ipangahas ang mga bagay na nalalaman natin. Kapatid, ganyan ba yung pakaramdam mo? Kung may pakaramdam ka ng ganan, alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Kung nagsasalita ngayon ang Diyos sa iyo, kung di ka makapag-focus sa mga ginagawa mo para sa Diyos, mangako ka kay God, nababawasan mo yung mga bagay na nangaabala sa iyo, para hindi ka makapokus sa mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos, na alam mo naman na ikalalago ng buhay spiritual mo yon. Pagsisihan natin yan kay God, na auto-focus tayong lahat, dahil nililibang talaga tayo ni Satanas upang hindi tayo manalig sa ating Panginoon. Kapatid, sa umagang ito, nais ng Diyos na tayo ay maging managumpay. Labanan natin sa tulong ng Espiritu Santo. Labanan natin ang ating mga sarili sa pamagitan ng pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. At tiyak, mananalo tayo at magagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kapatid, sa umagang ito, handa mo bang isuko sa Diyos yung mga bagay na mas pinapahalagahan mo kaysa Diyos?
itaas mo ang iyong kamay. At sabihin mo kay God, narito ako. Sinusuko ko na po ang lahat ng ito sa inyo. Gusto pa kitang makilala. Gusto ko maramdaman ang iyong presensya na sa araw-araw. Sige, sabihin mo kay God. Hallelujah. O Diyos at Ama na makapangyarihan sa lahat, narinig mo ang kanilang mga panalangin. Lord, tulungan mo po kami na mapagtagumpayan ang mga kalabang ito sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-focus sa pinapagawa mo sa amin. Tulungan mo kaming palaging manalangin. Tulungan mo kami, Panginoon, palaging mag-fasting, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na kung saan, Lord God, ay patuloy, Lord, na matuto kaming magbigay. Dahil, Lord, Ikaw ang Diyos na mapagbigay. Ibinigay mo ang pinakamahalaga mong bagay, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong bugtong nanak sa bawat isa po sa amin upang kami ay maligtas. Lord, tulungan mo kami na magawa namin ang lahat ng ito. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin at yung spiritual desire na meron po kami, nawa, Lord, ay magawa po namin ito sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Holy Spirit, tulungan mo kami, gabayan mo kami sa gagawin po namin. Salamat po, Diyos. Tugunin mo po ang aming panalangin. Ito po ang aming samadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, inaanyayahan ko po ulit ang lahat na tayo po ay tumayo at tayo po ay yumukot manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. O Diyos, patuloy po kami po ay nagpapasalamat na sa nakaraang linggo, Lord, kayo po ang nag-provide ng aming mga pangangailangan. Na patuloy, Lord God, ang pagbubuhos mo ng biyaya sa buhay ng bawat isa sa lahat ng aspekto ng aming mga buhay. And right now, Lord God, bago man kami magbigay, binubuksan namin ang aming mga puso. We are open, Lord, for correction. May you remove greediness, Lord God, or selfishness kung meron man. May you help us, Lord God, overcome yung worry of our flesh. Worry, Lord, kung anong kakainin namin. Worry, Lord, anong pambabaon namin pag binigay namin to. Worry, Lord, ano yung pambibili namin gamot. Bagkus, Lord, palitan mo to ng pananampalataya. Pananampalataya, Lord, na you are our provider. Na Lord, pananampalataya na kaya mong ibigay lahat ng pangangailangan namin. At pananampalataya, Lord, sa lahat ng beses, sa ilang beses na sinabi mo sa Bible, ang mga anak mong sumasampalataya sa iyo, never mong iiwan at never mong pababayaan. At dinadalangin namin, Lord, i-bless mo lahat ng naririto. Patuloy, Lord God, i-establish mo ang ganitong discipline sa aming mga buhay. And Lord, itinataas namin to sa iyong pangalan. Nawa, Lord, patuloy maging mabangong samito sa iyong harapan. At patuloy magamit para sa ikakaganda at ikakalago ng iyong sambahayan. To you all the glory, honor, and praises, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, inaanyayahan po namin ang lahat na tumayo. Tayo po'y minsan na magbalik ng ating papuri sa ating Diyos na buhay. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati.
Sige, itaas po natin ang ating mga kamay. Sa mayamang pag-ibig ng Diyos, paintulutan natin na siya'y maghari sa atin upang talunin natin ang anumang gawa ng laman na nasa sa atin. Gayon din naman sa paghari ng kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus na mayaman ng biyaya para sa atin, paintulutan natin ang kanyang paghari sa ating buhay. Gayon din upang matalo natin ang anumang gawa ng laman na nasa atin. Ang pakikipisa ng Espiritong Banal, lagi natin siyang i-welcome, lagi natin siyang pagyamanin upang tayo turuan, gabayan, upang matalo natin ang anumang gawa ng laman na nasa atin. Kaya sa umagang ito, tanggapin natin ang kapayapaan, ang pag-ibig at ang kagalakan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.